Nagsalita na po kayo dati, Gov, no? About ghost projects in Ilocos. Naglabas na No, kayo no, ng... Ilocos Sur. Ilocos, sorry. Norte. Ilocos Sur. Norte. Norte. Ilocos Norte. And at around that time, yun nga, tinatanong kayo ng media kung ano po daw gusto nyong gawin at masama daw yung loob nyo kay BBM. So where do you stand right now? Are you over that ill feeling towards BBM? Ang hinihingi ko lang para magkaroon ng kredibilidad si Presidente, unahin niya yung Ilocos Norte na probinsya niya bago magbintang sa iba. So that magkaroon siya ng so credible siya magsalita. To blame others. Unahin niya yung probinsya niya. Yun lang hiningi ko. Up to now, hindi inimbestigahan. Sabi ko sa ICI, imbestigahan nyo, mapunta lang kayo sa Ilocos Norte. Yun lang hiningi ko. Dahil napalit na pensing ko sa Senate, linampasan yung Ilocos Norte. Tapos may sinadya ka lang, nalampasan mo. Wala. Ilocos Norte pala yun, number 30. So, nagsara na. Is that why you're joining the rally? Yes. Gov, itong request Dahil nyo. sobra na kasi. At kung meron man lahat ng administrasyon, may problemang ganito. But this is the biggest. Isang lang ito, isang department lang. Isang issue lang. Pero almost all department. Actually, Gov, this call of yours to investigate Ilocos Norte, or to start with Ilocos Norte, weeks ago pa po yun. Since then, what have you found? May proof na po ba ng mga ghost projects? And did you communicate this po to the ICI? Ano pong naging response nila? ICI, it was created by the President himself. Pinipigilan nila yung mga napagsalita doon eh. Pinipigilan nila pag may nasabi na nabanggit na, oy, wag nyo ilagay yan. That I'm sure. Sino pong pumipigil, Gov? Chairman Chairman Reyes. And have you tried to reach out para po magsumbong No, sa kanila? hindi Or ko wala kilala ng eh. point? Hindi Walang ko kilala eh. Siya sabi ko uli ngayon, imbestigahan nyo Ilocos Norte at isama nyo mga media para walang takipan. Ayaw galawin up to now. So ngayon, sasabihin ko ulit, wag na kayong lumayo, pupunta sila sa Davao eh. Ilocos Norte muna para tulungan natin ang Presidente para sabihin natin na credible lahat ng sinasabi ng Presidente. Malinis sila doon. Walang pupunta. Proven na sa Senate na linampasan na nila Ilocos Norte. Sorry, Gov, balikan ko lang po yung sinabi niyo earlier. ICI head si Justice Andy Reyes po ang pumipigil sa mga, sino po, sa mga witnesses? Na meron nagsabi sa akin na pinipigilan sila doon. Wag mo lagay yan. What do you mean, sir, na wag mo ilagay yan? Wag mong pag-usapan yan? Wag mong banggitin yung yan? pangalan na yan, wag mong banggitin. Ganon kadiretsahan? Ganon kadiretsahan na don't mention that name? Yes, don't mention that. And sino po yung kumukumpas? Gov, I understand, hindi nyo masasabi, pero baka Sige, pwede yung bigyan ng clue. Pag mag-imbestigahan, mapipilitan ako. Wala pa naman. But now they're saying that the ICI will make public the hearings. I hope. Matagal na sarado eh. Dapat, bakit yun sinara? Bakit ayaw pakita? Yes, sir. Dahil ako, I'm sure, dead sure, na pinipigilan yung mga gusto magsalita na iniimbestigan nila. I get you, Gob. Pero my question is, kung ngayon ibubukas silang hearings to transparency at public hearings, edi kung ano yung kung ano yung ayaw ipabanggit noon, maaaring lumabas ngayon. Yes, siguro. I doubt kung bubuksan mo pa yan. And yung Senate, sabi nyo, ang feeling nyo rin is nilalaktawan nila yung probinsya ng Ilocos Norte. Ang liwanag. Nung may-mention lahat ng probinsya, 29, 31, 32, 33. Tibo na, may nalampasan yata, number 30. Ilocos Norte yun. Ilocos Norte. Nagsara na. Wala na. Sarado na up to now. Gob, kami ako ng konti. I get what you mean po. Sabi nga ninyo, hindi nyo kilala lahat ito, so it cannot be a plot involving them. Di ba? I get that. Number Pero bang two... plot na hindi ko kilala yung mga tao? Okay. Ako hindi ako marunong magsinungaling. At ulitin ko, isa lang ang salita ko. Number two, gusto nyo na mas komprehensibong investigasyon involving lahat. Okay. We Unahin get that. natin ang Okay. Presidente para mag-credible siya na magbintang. Hanggang saan sa tingin ninyo, inyong pananaw, hanggang saan naabot dapat ang investigasyon na ito? Aabot ba ito sa Pangulo? Oo. Kung totoong investigasyon. Bakit niya pinoprotektahan ng Ilocos Norte? Bakit pinoprotektahan niya ang pinsan niya? Sinasabi ng lahat ng tao na yun ang mastermind.
Kung yun ang mastermind, bakit hindi imbestigahan? Bakit hindi siya lumabas? May balita nga noon na siyang star witness. Wow. Sige nga, gawin niyo yan ako. You're talking about Martin Romualdez? Yes. I'm Star asking, witness daw. but I'm asking po about whether tingin niyo ay aabot ito doon kay Pangulong Marcos. Ito ba'y dawit ba sa tingin niyo? Ako sinabi ko na yan noon. Dahil ang liwanag eh. It is his command responsibility. Being the commander-in-chief, command responsibility niya lahat to. Ang nangyayari ngayon. Well, that much is clear. Yung mga ibang nasyon, nahiya agad, nire-resign. Nagre-resign. But is there any particular project where he's directly involved from what you see? Alam niya lahat yan. Pero kung wala siyang alam, bakit tuloy-tuloy ang pag-upo nila, tuloy-tuloy yan? Like for example, ni Diskaya. First year na pag-upo, nandun na sila. 3 years lang na pag-upo ni Presidente Bongbong, 31 billion ang nakuha nila. Makakakuha ka ba yan kung wala kang kapit sa taas? Ako, contractor, ang tatay ko, contractor ako. Never ako nakatikim ng mga ganun. Kayo ba nag-uusap ni Montulfo? Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang hindi nakita, matagal ko lang hindi nakausap sa Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga eh. Yung linista niya. May listahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito, like Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavi Sison, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavi Sison. Teka, ba't niyo sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na naglabas ito. Anong sabihin nasa listahan na bayaran na? What exactly do No. you mean by that? Isa rito o dalawa, Aha. kunyari lang kasama. Pero You mean take bayad talaga? na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. Oo, nabayaran pretend. na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit. Ayoko. Parang inulit para siguro pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam kung ano yung listahan. Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. Gov, when you say nabayaran, Kunyari, Tumanggap po kunyari na posisyon para the last hour, babalik na siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Tsaka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo dyan? kilala yan. Si Romy Pocis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami hindi nakita. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel La Chica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez. Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Vic Rodriguez, hindi pa kami nakita mula nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta,
After election, di ko na nakita. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po, may dalawa diyang trumaydor sa grupo ninyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko lang dito, nababilang lang, Romy Pokis or Benji Magalong. Ayun, nabanggit niyo si... Defensor lang. Si Defensor Pero, Tomasio. Well, actually, No, Gov, no, it's depends. a Oh, very si long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa or well, common ang denominator? nilabas nito, parang tinatakot ng mga tao na alam namin ang ginagawa nyo. Kaya parang maging totoo, parang nilagyan pa si Mayor Benji Magalong na to be confirmed. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, na nag-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito, hindi ko namin miss yung mga tao. Hindi ako nakikipag-usap kay Sara na yung siya sabi nila na nag-uusap kami, galit ako dahil Sara ako. Hindi. I guess Kaya yung- suggestion ko nga kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya palisin ng tao kagaya nangyari sa mga parents niya, mas maganda, mas honorable kung mag-resign. Huwag nang antayin magalit. Galit ng tao Pag sumumara galit niyan, hindi natin alam mangyayari. So, Pero yun nga yung magyayari, Gov, di ba? Kung ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig, ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya lang yung makakapag-benefit dito. no. Ano po yung Ang tugon ninyo suggestion sa ko, mga ganun? Oh. kung alis si BBM, sa Supreme Court magagaling, ang sino sa kanila doon lang ang pag-asa natin. Kung sino sa kanila doon, ang acting president at mag-uusap na ang military, mga justices, other groups, religious organizations, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Then, snap election. Gob, so you're looking at extra constitutional solutions. Kumbaga, wala yun sa succession ng Walang constitution. mangyayari dito sa ating bansa. Pakapala ng mukha. I get you, sir. Pero isipin, as far as you're concerned, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng kung ano legal. Bubukod na tayo doon at make the rules as we go along. But who would you trust to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. So you still have Kung faith? aasa tayo sa Supreme Court, paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Silang gumawa Paano masosolve? Paano nila masosolve? Kung sila lang. Pero Gov, you, as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to settle this I have trust in the Supreme Court. That's the last. as the last arbiter. Pag wala pa rin mangyari sa Supreme Court, talagang Pero, Gob, doon siguro gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito. pero Gob, hindi ba ironic na aasahan mo yung Supreme Court to decide outside of the Constitution? Kasi the Supreme Court is supposed to rule No, on pag wala na si constitutionalities. BBM, ayaw ko sino man ang pumalis sa kanya. Gusto ko mag-acting muna, parang caretaker ang Supreme Court. Then they decide kung snap election. Whatever they decide, basta magbabago ang ating gobyerno. Dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Tingnan niyo, pumunta siya sa ibang bansa, binigyan lahat ni Trump, tayo zero. Pumunta siya sa US kay Trump, 1% lang binigay. Nabentahan pa yata tayo ng aeroplano yung jet. Hindi pa naman tapos yun. Pinag-uusapan pa naman yung... I know what you mean, yung F-16. Yung F-16.